Good morning po. Hallelujah. God is good. And all the time. Amen. Praise God. Palakpakan muna natin ang ating Panginoon na siyang ating guest ngayon sa oras na to. Wala tayong gagawin kundi magpuri, awitan ng ating Panginoon, pasalamatan siya sa great things He has done in our lives. Amen. Praise God. So tumayo po tayong lahat. At buksan po natin ang ating Bible, kung meron po tayong dalang Bible, sa Psalm 30, verse 4. Isang verse lang po tayo ngayon. Okay? Psalm 30, awit 30, verse 4. Magsiawit kayo ng pagpuri sa Panginoon, o kayong mga banal niya, at magpasalamat kayo sa kaniyang banal na pangalan. Amen. So, praise God. Tayo po yumuko at tayo po manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Ama. Purihin ka, dakilang Diyos. Ama, dakilang Diyos, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, salamat po muli sa umagang ito, Panginoon. Lord, salamat po sa oras ito na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. At muli, pinagsama-sama mo ang iyong mga anak, Panginoon. Na andito kami ngayon, Lord, na para purihin ka, awitan ka, luwalhatiin ka, parangalang ka, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon. Kaya, Lord God, una sa lahat, Panginoon, itago mo kami, Panginoon, sa likod ng iyong krus, Panginoon. Gawin mo kaming tuntungan, Panginoon, na ikaw ang makita, ikaw ang mahalal, Panginoon, ikaw ang malulhati, at ikaw ang maparangalan sa oras na to. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Handa na po ba tayo magpuri sa Panginoon? Ating pasalamatan ng Panginoon sa ating pag-aawitan. Hallelujah! Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y hindi mo tinalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y hindi mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus.
Ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Sige po, palakpakan natin Panginoon. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Tunay na magpasalamat tayo sa Panginoon. Sapagkat kailanman hindi siya nagkulang sa atin. Napakabuti ng ating Diyos. Kulang ang salita. Kulang ang ating mga gawa. Pang siya ating purihin, pasalamatan. Tuloy pa tayong umawit sa Panginoon. Kay buti mo mula pa noon hanggang ngayon at sa habang panahon, sa bawat salilang katapatan mo ay naroon aming Diyos. Wala na ngang ibang Panginoon. Pag-ibig mo ay tunay at walang kapantay. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka ng lahat ng may buhay. Aming Diyos, kay buti mo mula pa noon hanggang ngayon. At sa habang panahon, sa bawat sandali katapatan mo ay naroon aming Diyos. Wala na ngang ibang Panginoon. Ang pag-ibig mo ay tunay at walang kapantay. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka ng lahat ng may buhay. Ang pag-ibig mo ay tunay at walang kapantay. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka ng lahat ng may buhay. Aming Diyos, kay buti mo mula pa noon hanggang ngayon at sa habang panahon, sa bawat salinang katapatan mo ay naroon aming Diyos. Wala na ngang ibang Panginoon. Wala na ngang ibang Panginoon. Ay buti-buti mo, Panginoon. Yes, Lord. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras,
ating Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, Diyos. Bukas po natin ating bibig, O God. Mga kapatid, purihin natin ang ating dakilang Diyos. Oh, hallelujah. Wala ka kasing dakila, Panginoon. Ika'y isang Diyos na nabubuhay, Panginoon. Oh, hallelujah. Tunay ang iyong pag-ibig, Panginoon. Dakila ka, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, Ama. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Salamat, Ama. Salamat po sa banal na Espiritu, O God. At pinangunahan mo kami sa pagpupuri, Lord God. Pag-aawitan, O God. Wala kaming ibang tataas, O Lord God, kundi Ikaw lamang, Panginoon. Ikaw lamang ang aming luluwalhatiin sa dakila mong pangalan, Panginoon. In Jesus' mighty name. Amen. Palakpakan po natin ang dakilang Diyos. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Thank you so much, a blessed voice, sa pangunguna sa amin, sa pag-aawitan para sa ating Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning, a blessed church! Magandang umaga din po sa mga kapatid natin na kasama nanonood dyan sa kanilang mga tahanan. Sabi nga nila, every gising is a blessing. Kaya naman, sa araw-araw na tayo ay ginigising pa ng Diyos, ay dapat lubos tayo magpasalamat sa Kanya dahil may oras pa tayo makasama ang mga mahal natin sa buhay, maging pagpapala sa iba, at mapagliguran siya ng buong puso sa abot ng ating makakaya. Sa araw-araw na haharap tayo sa mga problema at pagsubok sa ating buhay, ay huwag nating kalimutang may isang Diyos na palagi nandyan, kasama natin at hindi tayo pababayaan. Mahal ka niya dahil anak ka niya. Sabi nga po sa Psalm 107:1, "O give thanks to the Lord, for He is good, for His steadfast love endures forever." Magpasalamat tayo dahil wagas ang pag-ibig ng Diyos sa atin. At ngayon, upang ibahagi sa atin ang kanilang pasasalamat sa ating Panginoon, ay sama-sama po nating panoorin ang pasasalamat ng pamilyang malapit sa aking puso, ang Team Manunog. Good morning, a blessed church. Kami po ang Manunog family. Ako po si Jonah. Ako po si Marvin. At kami po ay nasa Phoenix, Arizona. Narito po kami upang ibahagi sa inyo kung paano po ipinakita ng Panginoon na tunay nga pong walang imposible sa Kanya. Una po sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa Lord for answering the deepest desire of our hearts. At yun po ay ang magkasama-sama po kami. After almost 6 months, the Lord had allowed us to be together again last February 20. And we thank God for giving us the opportunity na makarating sa lugar na ito bilang isang pamilya. Yung journey at process po ng pagpunta namin dito sa US ay hindi naging madali. Pero sa tulong po grasya, pagmamahal at provision po ni Lord, na isa katuparan po ang lahat according to His perfect will and timing. Until now po, pag binabalikan po namin yung naging proseso po namin, we cannot help but be amazed on how the Lord provided for everything. Hindi lang po in terms of finances, maging sa wisdom po at strength na binigay niya sa akin at kay Marvin. Nakita din po namin yung purpose ba't hindi po kami sabay-sabay na nakaalis. Although naging mahirap po yung mga panahon na hindi kami magkakasama for a while, the Lord gave us enough time to settle and adjust
yung mga bagay-bagay dito po sa US at sa Pilipinas. Hinayaan niya rin po na may ayos po muna namin yung lahat ng bagay bago po kami magkasama-sama ulit. Naisip po namin kung plano po namin yung nasunod, probably po ay nahihirapan kami dahil sabay-sabay kaming nag-a-adjust sa environment, sa lugar, sa trabaho, at sa marami pa pong bagay. Nagpapasalamat po kami sa Panginoon sa lahat ng taong tumulong po sa amin. Yung blessing po ni Lord, even doon sa pinaka-unexpected way at pinaka-unexpected person, ay talagang ginamit po ni Lord para maging channel po ng pagpapala po sa amin, para maging reality po yung dream po namin. God has been so gracious to us. Kinaya po namin hindi dahil sa malakas kami, kasi in contrary, mahina po kami. Pero, meron po kaming makapangyarihang Diyos na nagbigay sa amin ng lakas. Now, the sleepless and restless nights are over. That moment po na sinundo namin si Marvin at si Carrie sa airport, napalitan po yung lahat ng takot at lungkot, ng kaligayahan at ng peace dahil sama-sama na po ulit kami. Sa ngayon po, nasa adjustment stage pa rin po kami. Lalo-lalo na po kami dalawa ni Caris. But we are living and enjoying each day, one day at a time. Thanking the Lord for every learnings and experience that He is allowing us to have. Blessed din po kami sa aming family na nandito, like po si Joy and si Arya. At si Vu. At dun sa mga bago namin na nami-meet na friends at yung mga kaibigan din po na nami-meet ni Caris. Patuloy kaming nanalangin na gamitin po kami ni Lord mightily sa lugar na ito para sa Kanyang glory. We are so grateful po sa Blessed Church family para sa inyong continuous prayers, support, and encouragement. We miss you po at kasama po kayo lagi sa prayers namin. Pagpalain po kayo ni Lord lahat. May sasabihin po si Caris. We thank God for the blessings, love, joy, grace, and mercy. To God be all the glory. Ingat po kayo palagi. See you soon. See you soon. Magandang umaga po. Purihin po natin ang Panginoon. Nakakatuwa no yung ating mga kapatid na Manunog family kahit malayo. Yan po yung isang positive na ibinungan ng pandemic na nagkaroon tayo ng access na magbalitaan patuloy. At nakakatuwa po na ina-acknowledge nila ang Panginoon doon sa journey na kanilang nilalakaran. At alam ko para sa marami sa atin na at as a Blessed Church, naging bahagi po tayo ng pananalangin, di po ba? So, ibig sabihin, yung katuparan po ng pangarap ng Manunog family is also our victory. So, ganun po tayo, no? So, we share victory. And at the same time, nagsasama-sama din po tayo in times of grief, in times of weaknesses. I acknowledge po na iba-iba po tayo ng sitwasyon ng pinanggalingan bago po natin tuluyang maihakbang yung ating mga paa sa lugar na ito. No? So yung iba sa inyo, in as much as marami sa inyo nagse-celebrate sa maraming bagay, maybe some of you are crying, are lonely, depressed, and afraid. So, at nakakatuwa dahil sa kabila ng yon, naririto po kayo. I don't know about your situation specifically, pero isa pong sigurado, no, na yung mga pagsubok po natin sa buhay, kaya po siya tinawag na trials o tests, dahil kinakatas po ng mga pagsubok yung laman po ng ating puso. So tayo bilang mga Kristiyano, kapag pinipiga, ang lumalabas po sa atin ay langis ng olibo. No? Lahat po kung mapansin niyo po sa Israel, kapag piniga ang ubas, nagiging, hindi lang juice, no? Kapag finerment, nagiging wine. Kapag piniga ang olives, ano pong nagiging kalabasan? Yung olive oil, di po ba? So, praying na sa lahat ng mga pagsubok kinakaharap po natin, ang lalabas palagi ay pagpupuri, pasasalamat sa Panginoon. Dahil tayo po ay nakatamo ng pinakamagandang bagay na
hindi natin makakamit on our own. And that is what? That is the salvation, the forgiveness of our Lord. So ibig sabihin, ano man ang mangyari dito sa atin sa lupa, guaranteed po ng ating eternity ay mainam at maayos at puno ng kagalakan sa trono ng Panginoon dahil sa ginawa ni Jesus sa krus. So purihin po natin siya, palakpakan po natin siya, at sama-sama po nating ihain sa Panginoon. Ano man po yung mga napiga sa atin ngayon, praying that it is nakatas sa atin yung pasasalamat, ihain natin yon sa paanan ng Panginoon ngayon. Ipahid natin yon sa kanyang mga paa. No? At magpasalamat po tayo ng sama-sama. Let's pray. Panginoon, dakila ka. Nandito po kami, Lord God, because we have something in common. We can all say that you have been faithful. We can all say that you have provided. We can all say, Lord, that you have never left us. Doon sa mga moment, Lord, na hindi namin alam ang gagawin, Lord, ikaw po, Panginoon, ang gumabay sa amin. Doon sa mga pagsubok, Lord, nang ang tingin namin hindi na namin kayang lagpasan, ikaw po, Lord, ang nagtawid sa amin. Doon sa aming mga takot, ikaw po ang nagbigay ng kakalmahan at kapayapaan sa amin, Panginoon. Sa aming mga sakit, Lord, ikaw po ang nagpagaling. At kahit, Lord, sa yugto ng mga pagsubok, ng mga paghihirap, pagdurusa, ng mga hamon na hinaharap namin, ikaw po ang siyang nagpapalakas sa amin. We thank you, Lord, dahil walang power ang mga pagsubok o ang daigdig na ito, Lord God, para gambalain ang aming kagalakan. We thank you, Lord God, because our joy remains untouched, because it comes from the Holy Spirit. Salamat po, Panginoon, dahil we can still rejoice. We can still celebrate, Lord, despite anything na aming pong nararanasan. And Lord, we lift up to you our Manunood family, O God. Salamat, Lord, sa katuparan ng kanilang pinapanalangin, Lord. We celebrate with them at praying, Lord God, na sila po patuloy mong ingatan, patuloy mong palaguin, patuloy mong i-shield, Lord, sa plano ng kaaway, Panginoon, laban sa kanila. At Lord, kahit sila'y malayo sa amin, Panginoon, dalangin, Panginoon namin, ang maraming pagkakataon na kami po'y makakapagkamustahan at maaalala namin ang isa't isa, Panginoon, sa panalangin. At Lord, we thank you because you are great, you are wonderful, you are awesome in our lives. We give you glory and praise. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. At sa puntong ito ng ating pananambahan ay naanyayahan ko po kayong tumayo upang magbigay galang sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Kindly open our Bible sa Revelation 12, 7-12, sa Tagalog, Pahayag 12, 7 hanggang 12. Pahayag 12, 7 hanggang 12. Pagkaraan nito'y sumiklab ang digmaan sa langit. Naglaban si Arkanghel Miguel kasama ang kanyang mga anghel, at ang dragon kasama naman ang kanyang mga kampon. Natalo ang dragon at ang kanyang mga kampon, at pinalaya sila sa langit. Itinapon ang dabuhalang dragon, ang matandang ahas na ang pangalay Diablo o Satanas, na dumaya sa buong sanlibutan. Itinapon siya sa lupa, pati ang kanyang mga kampon. At narinig ko ang isang malakas na tinig buhat sa langit na nagsasabi, dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang pangyarihan bilang hari. Ipinamalas na ng Mesiyas ang kanyang karapatan, pagkat pinalayas na sa langit ang umuusig araw at gabi sa mga kapatid natin. Nagtagumpay sila laban sa Diablo sa pamamagitan ng dugo ng kordero at ng kanilang pagsaksi sa katotohanan. Hindi sila nanghinayang sa kanilang buhay. Kaya't magalak kayo, kalangitan, at lahat ng naninirahan dyan. Subalit,
kalagim-lagim ang daranasin ninyo, lupa at dagat, sapagkat ang matinding poot ng dyablo ay babagsak sa inyo. Alam niyang kaunting panahon na lamang ang nalalabi sa kanya. Maraming salamat sa Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Maaari na po tayong umupo. Upang ibahagi ang salita ng Diyos ngayong umaga na may pamagat na The Dragon's War in Heaven, Part 24 ng preaching series na The Victorious Christ and the Vindicated Church, siya ay isa sa taong kilala ko at ninyo na hindi nagpagapi at magpapagapi upang ibahagi sa atin ang katotohanan tungkol sa salita ng Diyos. Palakpakan po natin sa pangalan ng ating Panginoon ang ating mapagmahal na pastor, Pastor Kerox Pascua. May pandigma yung introduction. Okay. Purihin po ang Panginoon. Na? Matapat ang Panginoon sa ating buhay. Okay. So, balik po tayo sa Revelation. Alam ko po, jam-packed yung ating summer. Dahil po nagdaan yung 7 last words, nagdaan yung Resurrection Sunday. Hindi nyo man po ako nakasama nung last Sunday. Ako po ay kasama po ninyong or kabahagi po ninyo na nakikinig kay JB doon sa kanyang inihandang sermon para sa atin. So, punong-puno ng spiritual nourishment ang simbahang ito kapag summer, no? And hoping hindi lang summer, magkapatuloy sa lahat ng panahon. At ngayon po, babalik tayo sa Revelation. Hindi ko po alam kung anong nararamdaman nyo ngayon. Gusto ko pong tanungin, kayo po ba ay excited pa sa pag-aaral ng Revelation? Aminin ko po sa inyo, alam nyo, dumarating ako sa pagkakataon, lalo't kapag ako'y nagpe-prepare, na gusto ko na itong madaliin. Gusto ko na itong tapusin. Kasi po, naiisip ko yung mga susunod pa nating pag-aaralan. So I already have a list of the things na pag-aaralan natin after ng Revelation. And I get so excited, no? So that's always the temptation. Tapusin na agad yung Revelation. In fact po, itong Revelation 12 originally is just one sermon. So, ngayon, pag-uusapan po natin yung pangalawang bahagi ng Revelation chapter 12, ang na-realize ko lang po, yung ganito kagandang libro, hindi minamadali. Kundi ninanamnam ito sa bawat pag-aaral na ginagawa po natin. So I'm hoping kayo rin pa rin po ay excited. Noong nakaraang pag-aaral po natin, sinuri po natin ang unang bahagi ng Revelation chapter 12, yung verses 1 to 6. Natatandaan niyo pa po ba? Okay? So yung Revelation chapter 12 verses 1 to 6, it is entitled, naalala niyo pa po yung title ng ating sermon that time, part 23 ng ating Revelation. So pinag-usapan po natin yung the red dragon, the woman and the red dragon. Okay? So kung hindi niyo po yan napakinggan, maganda po na balikan po ninyo yan sa A Blessed Church page natin para magkaroon po kayo ng mas malalim na appreciation dito sa mga susunod nating tatalakayin. At dito po sa Revelation chapter 12, yung unang bahagi po noon, sinuri po natin ito at dalawa pong pangunahing karakter o tauhan ang lumitaw sa talata. Yun nga po yung nabanggit ko. Una, ipinakilala po sa atin ni Apostle John sa Revelation chapter 12, si Satan. At si Satan po ay sinisimbolize ng red dragon. So whenever we see the dragon in the book of Revelation, ang tinutukoy po ni Apostle John ay walang iba kundi si Satanas. Okay? At bukod po kay Satan na sinisimbolo po ng red dragon, pinakilala rin po sa atin ang babae. And we talked about yung mga possibilities, different interpretation kung sino ba itong babaeng ito. Yung mga Roman Catholics po, naniniwala sila na ang babaeng ito ay si Mary, na hindi rin naman kaagad natin madismiss kasi yung description bilang isang ina na nagluwal ng tagapagligtas ay makikita rin naman natin sa talata. Pero ang pinakamalapit at pinakamalalim po na pwede nating gamitin na kahulugan po ng woman na kinakalaban, pirmihang kinakalaban ng red dragon sa mga naunang talata ng Revelation 12. Thank you, Pabs. Ayan, thank you.
Pag 6-footer eh. Ayan. Thank you, Papi. Ayan. So, yung babae po, na pirmihang kinakalaban ng Red Dragon o ni Satan dito sa talatang ito, ang pinakamalapit niya pong kahulugan based on the Old Testament references at New Testament references ay walang iba kundi ang kawan ng Diyos. So, we were introduced to God's people from the Old and the New Covenant. Okay? So, sa ilan sa inyo na nakalimutan kung paanong nangyari yon at o maaring hindi nakarinig ng sermon na iyon, I will not dwell dun sa detalye nito. No? Punta na lang po kayo sa Blessed Church page para ma-review po natin yon. But God's people, including you and I, okay, along with the Old Testament saints, Old Testament people of God, okay, are being symbolized by this woman. Okay? So we have Satan and God's people having constant struggles. Yun ang nakikita po natin. Okay? Now, isinasalaysay po sa atin sa mga naunang verses ng chapter 12 ang digmaan sa pagitan ng Red Dragon at ng woman. Nagkikiskisan sila. Palagiang nagsasalpukan. At nalaman natin na palaging inaatake ni Satanas ang mga tagasunod ni Kristo at magpapatuloy ito sa kabuuan ng last days. And when we say last days, we are talking about the now. Okay? We're talking about the last chapter of world history. Naniniwala po tayo na ang last days po ay nagsimula sa unang pagdating ni Jesus, nung siya ay nagkatawang tao, at ang last days po ay magwawakas sa kanyang muling pagdating. So, many of you, siguro naisip nyo na, nakakalungkot naman, sana pinanganak na lang ako nung time ni Jesus para nakita ko siya ng mukhaan. Siguro marami sa inyo nag-iisip nun. Nakakalungkot naman, hindi ko inabutan yung tagpo. Hindi ko nakilala ng personal yung mga apostles. Na? Of course, last days pa rin yan. Ano? Siguro, kung aatras pa tayo, hindi sana nakilala ko ng malapitan si David. Siguro ang gwapo ni David. Siguro ang macho ni David. No? Yung mga ganang bagay. Ano? Pero, meron din pong pagpapalang hatid yung ating henerasyon. Kasi po, malamang sa malamang, kung loloobin po ng Panginoon, maabutan naman po natin talaga yung kahuli-hulihang tagpo sa kasaysayan when Jesus Christ would return in full glory. Okay? So yun po yung tinatawag nating last days. We are living in the last days. Hindi ko alam kung convinced kayo sa bahaging yan. I'm hoping na kumbinsido po kayo, lalong-lalo na, bukod sa inyong pagbabasa sa Bible, lalong-lalo na, nakikita po ninyo ang paligid at sinusuri po nawa ninyo ang paligid kung ano pong nangyayari sa atin ngayon. At makikita natin na hindi nagsisinungaling ang Book of Revelation. In fact, marami sa mga napag-usapan po natin nung mga nakaraan sa Book of Revelation is being reflected now in what's happening around the world. So, pero kaugnay po ng pagsalakay, regular na pagsalakay ng kaaway, ay ang pangako po ng Diyos na tayo ay aalagaan niya sa buong yugto ng ating mga paghihirap. So ang promise ng Panginoon, hindi titigil si Satanas sa buong last days, from the time of the apostles, of the early church, until Jesus Christ returns again. Hindi siya titigil. He will never stop attacking the church. He will never stop attacking Christians. He will always make and plan to make constant assaults against Christianity. Okay? Pero sa period po ng buong yugto ng last days, pinangako rin ng Panginoon na tayo'y kanyang iingatan. Okay? Sabi sa verse 6, she, pertaining to the woman, representing the Christian church or the people of God, both in the Old and New Testament. Ang sabi, she has a place prepared by God in which she is to be nourished for 1,260 days. 1,260 days is symbolic of the last days, mga kapatid. So ngayon, iikot ang pag-aaral natin sa verses 7 to 12, kung saan ipinapaliwanag po ni Apostle John kung bakit kinakailangang tumakbo ng woman papalayo, patungo sa ilang o sa wilderness. At makikita rin po natin
maiintindihan po natin ng lalo kung bakit gano'n na lang ang galit ni Satanas sa Christian church. Okay? So ito po ay ika-24th na bahagi po ng ating sermon series entitled The Victorious Christ and the Vindicated Church. And the title of this sermon is The Dragon's War in Heaven. The Dragon's War in Heaven. Manalangin po tayo. Panginoon, we honor you by sitting down at your feet and by listening to your word. Isinusuko po namin sa inyo ang aming mga preconceived idea. At Lord, hinihiling namin na buksan niyo po yung aming puso't isipan sa kung anumang mensahe na gusto mong gamitin para kami po ay baguhin, hamunin, palakasin. Panginoon, sa inyo po ang aming puso, ang aming isipan. Kayo po ang kumilos. Inaasahan po namin ang tulong, ang awa ng banal na Espiritu para kabibigyan ng kapahayagan, Lord. Truly, Lord God, this book is your revelation. You want us to understand revelation because you intend to reveal yourself. Thank you, Lord God, because this book is not a secret, but a revelation, Lord God, for your children. We thank you, Lord God. We praise you for this moment of joy in listening to your word. In the mighty name of Jesus, amen. Amen. Ayan, magtutuloy-tuloy na po tayo sa unang bahagi. Pag-usapan po natin itong red dragon na ito. Okay? Ang una po nating pag-usapan ay ang kanyang pagkatalo. Satan is defeated. So sa verses 7 to 12 po, inilalarawan po ni Apostle John yung same timeline o parehong panahon o yugto na kinapapalooban din po ng mga naunang talata, ng verses 1 to 6. Kaya lang, ang makikita po natin dito sa mga sumunod na talata, verses 7 to 12, ay mula po doon sa eksena tungkol sa digmaan po na nagaganap between the dragon and the woman na nagaganap po sa lupa, yung cameraman biglang nilipat yung anggulo pabalik sa langit. So napansin po natin ng Revelation, we have to understand yung camera angle na tinatawag, yung perspective. Minsan ang nakikitang vision ni John ay nagaganap sa kalupaan, and then bigla na lang lilipat sa kalangitan ang usapan. So, ito po yung uri ng vision na ipinapakita po o pangitain na ipinapakita po kay Apostle John. So, what we see here is a different camera angle, pero same timeline. Okay? So, ibinaling po ang tuon ng camera sa langit. So, nandoon sa langit ang focus. Now, John describes this cosmic event as a war. Ang tawag niya po dito ay digmaan. Ang sabi, a war broke out. This is a war between angelic beings. Okay? So, sabi sa verse 7, now war arose in heaven. Nagkaroon ng digmaan sa langit. And then, Michael, meron tayong Michael dito no? Hindi ba si Michael Yuri, no? Ayan. Ganda ito, malalaman natin kung ano ibig sabihin ng Michael. Ano? Michael and his angels fighting against the dragon. So merong isang hukbo sa kalangitan, mga anghel na pinangungunahan po ni Michael. So these are the good angels. These are the holy angels fighting against the dragon and his angels. So si Satanas, symbolic of the dragon, ay mayroon din kanyang sariling anghel. Of course, these are the angels na kanyang nauto, na kanyang nalinlang, na sumama sa kanyang rebellion. So, merong digmaan, merong pag-aaway na nagaganap sa kalangitan. Now, hindi ko po kayo masisi kung napipicture nyo po yung mga anghel na nag-iispadahan sa langit. Okay? So, nung pinag-aralan ko, ganun din ang nai-imagine ko, no? Kasi gano'n naman talaga. This is a book of symbols and intention din po ng book na ito na kinitiin yung ating imahinasyon para magkaroon po tayo ng picture. Okay? So hindi mawala sa image ko yung mga angels na nagso-sword fight,
tapos nagpapakawala ng iba't ibang superpowers. Perhaps merong archer na ang lumalabas ay apoy, merong espada na nagre-release ng electricity at kung ano-ano pa, di ba? Di ba, napunta kayo kay Voltes 5, yung imagination niya ngayon. Ano? So, point is, hindi ko kayo masisi, ano po? So, sa ilan sa inyo na merong manginginom sa bahay, siguro na-picture nyo yung bote ng Hinebra na hindi pwedeng itaob kasi papupunta sa ilalim yung anghel. Di ba? So, the point is, maraming imagination ang pumapasok sa atin, but then, we have to remind ourselves, I have to remind myself, na ang Revelation po is a book of symbols. Okay? Ito po ay symbolism. So, nagtatago po sa likod ng symbolic images na ito ang mahahalagang mensahe na gustong iparating ni Jesus sa kanyang kawan. So, there's a message behind all these symbols. Okay? Meron pong nagsabing commentator na isa po sa mga gamit po ng apocalyptic book ay para itago sa gobyerno yung mensahe. So that could be one reason. So talagang namamayagpag po at buhay na buhay po yung apocalyptic na genre katulad po ng Revelation sa kanilang kapanahunan. Now, merong gustong iparating ang Diyos na mensahe sa likod ng mga simbolong ito. So, mga kapatid, if we are to understand this book according to its writing style, I think ang pinaka-safe na maiisip natin is that the concept of war in these texts was just a metaphor. Ito po ay talinghaga. So, maaring hindi ito literal na pagtatalo o digmaan na naganap sa kalangitan, but only a description of the conflict going on between the forces of darkness and the forces of good. No? So, yan ang makikita natin. At nakadesenyo po ang paglalarawang ito para bigyan po tayo ng important o mahalagang theological picture. Para turuan po tayo patungkol sa mga nagaganap na may kinalaman sa plano ng ating Diyos. And isa sa mga gustong ituro ng Diyos is that merong conflict, may magkatunggaling panig between the kingdom of God and the kingdom of darkness. So present yung digmaan in that sense. Yung conflict in that sense. So, in this case, the fight was between the holy angels led by Michael against Satan. Okay? Symbolic of the dragon. Okay? Satan and his followers. Now, interesante pong malaman na ang pangalan po palang Michael sa Hebrew ay nangangahulugang who is like God. Yun po ang katumbas. Okay? Sa Greek, also, actually the same. Ang ibig pong sabihin ng word na Michael ay who is like God. Okay? So kung meron po kayong kakilalang Michael, okay? May anak na Michael, pamangkin, na at least meron kayong pwedeng pagsimulan ng usapan kapag kayo po yung nagkakape. Alam mo ba yung sabihin ng pangalan mo? Okay? So, Michael Jackson, Michael Jordan, yun ang karaniwang naiisip natin. But give them a brand new perspective. Now, ang ibig sabihin ng Michael ay walang katulad ang Diyos. Sino ang katulad ng Diyos? It is a rhetoric. It is a rhetorical question. Okay? At pag tinignan po natin, sa palagay ko po, ito ay direktang sumasagot o tumutugon doon sa isang pangungusap na bilanggit ni Satanas na naitala po sa Isaiah 14:14. Okay? So many commentators believe that this verse is pertaining to Satan. At ang sabi rito, I will climb to the highest heavens and be like the Most High. So, we can see here a parallelism. No? Satan desiring to be like the Most High, to be like God, and then Michael representing the idea na who is like God? You can never be like God. There's only one God, and that is Yahweh. Okay? So, dito po sa digmaan na ito, sa conflict na ito, hindi po nakakagulat kung sino ang nanalo. Okay? So, between good and the bad angels, obviously, nagdulot po ito ng tatlong
masasaklap na pangyayari po kay Satanas. Okay, as a consequence of this war, ang una pong makikita natin is that Satan was defeated. Siya po ay natalo. Okay? Meron po bang dating sa inyo yung katotohanan na bagamat nagpapatuloy pa rin ang maliliit na digmaang kinakaharap natin sa lupa, we are fighting against a defeated enemy. Sabi sa verse 8, but he was defeated. Okay? So, pinalayas, tinapon, ano? So, ano pong dating sa inyo yan, personally? Sa mga kabataan, no? Natakot sa mumu, takot, hindi makapag-CR nang hindi kasama ang magulang, okay? Hindi makalabas ng bahay kapag dumilim, at hindi mapag-isa sa tahanan. This is good news. Why? Because Satan is defeated. The devil is defeated. So, ang kaya niya lang gawin ngayon, manakot. Pero in reality, hindi kanya kayang kagatin. Dahil tinanggalan siya ng pangil. And we would realize that even more as we go on with our discussion. But first, let us praise the Lord for His victory. Palakpakan po natin ng Panginoon. Because our enemy is already defeated. Yun munang i-establish natin. Ano? Pangalawa, Satan is not only defeated, but he is also disposed like a trash. Okay? Pag sinabong disposed, actually merong ibang term dyan, yung discarded. Okay? Diniscard. Pero gusto kong gamitin yung word na dispose kasi ang naiisip natin naturally doon sa salitang dispose is yung mga disposable items. Okay? Tinatapon natin yung mga disposable items sa basurahan dahil wala na yung silbi. Wala na yung gamit. So sa verses 8 and 9, ang sabi po, there was no longer any place for them in heaven. And the great dragon was thrown down. That ancient serpent who is called the devil and Satan, the deceiver of the whole world. He was thrown down to the earth. And his angels were thrown down with him. Okay? So ano pong sabi dito? Sabi, wala nang puwang si Satanas sa langit. Marami ng, yung mga classmate ko sa men class, mukhang magkakaroon na naman kami ng series patungkol dito. So, how can Satan have access to heaven? Ang sabi rito, there was no longer any place for them in heaven. Okay? Satan and his demons. And what else? Tinapon po siyang pababa. Okay? That ancient serpent. That one who is also called the devil. Okay? Siya po ay dinispose ng Panginoon na para bang isang disposable na item. Tinanggalan siya ng puwang sa langit, inihagis pababa kasama ng mga anghel na sumama sa kanyang rebellion. And these are all symbolic of Satan's downfall. So sa madaling salita, ang gustong sabihin sa atin ni Apostle John dito is that Satan is not only defeated, he was stripped of any authority na pwede niyang gawin sa kawan ng Diyos. So, hindi lang po ito change in a geographical location. We are not only talking about na nag-change of address si Satanas, na dati siyang nakatira doon, tapos lumipat siya ng bahay. No? We're not only talking about that, although I understand that some people may also take this literally, pero beyond doon mga kapatid, yung mga kataga na nakita po natin, yung no longer any place for them in heaven, at saka yung word na thrown down, okay, palagay ko po ito ay tumutukoy doon sa pagpuputol at pagtatanggal ng legal na karapatan sa dyablo na ihabla ang mga Christians. So that is I believe that is the closest representation of these words. Okay? He was stripped of that legal capacity and moral force para akusahan ang mga anak ng Diyos. So, I can only imagine, ginagawa niya ito hindi lang sa mga sakawan ng Diyos na nasa lupa.
I suppose that there were also that moment in time na ginagambala niya pati yung mga nananahimik na sa langit. Okay? Continually accusing them. They don't deserve to be here. Bakit nandito yan? Okay? Ba't hindi mo isama sa destination ko yan? No? So these people are undeserving. So perhaps nakita niya ron si Moses. Yung Moses na yan, di ba ano yan? Duduwag-duwag yan. Di ba? O di ba maraming kasalanan yan? Si Abraham, di ba nagsinungaling yan? Di ba? Si David, di ba pumatay yan? Nag-commit ng adultery yan. We can imagine Satan doing that regularly. And makikita pa natin yan na mas malalim pa sa salita ng Diyos. So I think this is not only pertaining to geographical location, sa lugar, literal na lugar, pero doon sa pagtatanggal sa kanya ng anumang kakayahan o kapangyarihan na patuloy na maakusahan ang mga anak ng Diyos. And I believe this is what Jesus meant when He told His followers. Ang sabi ni Jesus Christ sa Luke 10:18, I saw Satan fall like lightning from heaven. Okay? So, sinabi po ito ni Jesus Christ, yung salitang ito, na I saw Satan fall like lightning from heaven. Ang context po niyan is that yung mga followers po niya ay lumapit sa kanya ng tuwang-tuwa at galak na para bang may nasusurpresa pa dahil napapasunod nila, sumusunod sa kanila ang mga demonyo. Okay? At ang response ni Jesus dito is yung I saw Satan fall like lightning from heaven. Kasi ang sabi sa kanya ng mga followers niya, Lord, even the demons obey us when we use your name. So there's authority in the name of Jesus. Okay? Hindi ko po alam kung ilan sa atin na nakakaranas ng parehong karanasan ko. From time to time po, nagkakaroon po ako ng spiritual warfare habang ako po'y natutulog. At nakasanayan ko na po yun, naging natural na po sa akin yun. From time to time, mananaginip po ako na nakikipaglaban sa demonyo. And then, the only weapon I have is the authority in the name of Jesus. The moment na nasabi ko po yung pangalan ni Jesus, tapos na po ang laban, magigising na ako. Okay? So, usually nangyayari yon, ang nahalata ko pong pattern, nangyayari yon kapag merong magagandang magaganap sa simbahan natin. That's what, siguro isa yun sa mga perk ng pagiging pastor na ipinaparana sa akin ng Panginoon na bago mangyari yung isang magandang bagay, isang magandang balita sa Blessed Church, there will be warfare. Satan will be, or the devil will be waging war in my dreams for some reason. I don't even know kung yun ay panaginip o totoong nangyayari in the spiritual realm or whatsoever. But one thing is for sure, I know it's warfare. Alam ko na nagkakaroon ng digmaan kasi pwede kong banggitin ng pangalan ng lahat ng members nang walang kahirap-hirap. I can say Carms, I can say Juvel, I can say Jen, I can say Ate Joy. Masasabi ko sa panaginip ko nang walang kahirap-hirap but kasi ginagawa ko po yung pan-testing. At gawin nyo rin po yung pan-testing. So you would know if you are having a warfare na habang kayo po'y natutulog. No? Masasabi ko lahat ng pangalan. Pero kapag nag-attempt na ako na banggitin ang pangalan ni Jesus, okay, para bang merong nakahawak sa pangako na pinipigilan akong sabihin iyon. Okay? That's when I know that something is going on. Something evil is going on. Okay? Now, ang sinasabi ni Jesus Christ dito, He has the authority. The name of Jesus has authority over all evil, over the devil, over Satan. Okay? Kaya hindi kataka-taka na nagsasubmit sa mga anak ng Diyos. Okay? Ang mga demonyo. Not because our names are powerful. Hindi dahil, wag tayong maging ghostbuster at mamaya maghahanap ng mga nasasapian. Okay? Para kalabanin sila. Arrogantly thinking that we are powerful. No, we are not powerful. Okay? Ang kapangyarihan po natin ay nakasalalay lang po doon sa ating pagtatago sa ilalim ng pakpak ng ating tagapagligtas. It is Jesus who is powerful, not us. Tandaan natin mga kapatid. Na? So, the coming of Christ, followed by His death on the cross and the resurrection from the dead, marked the end of Satan's power. Ang tumuldok sa kapangyarihan ni Satanas, ang tumuldok sa
kapasidad ni Satanas at kakayahan ni Satanas na gambalain ang Christian Church ay walang iba kundi ang pagdating ni Kristo. Especially when He died on that cross to pay the penalty for our sins. Especially when He resurrected after His death and sufferings. So that marked the end for Satan. Okay? So may mga nagsasabi po, I don't know about you, pero I will respect your opinion kasi iba-iba po tayo rito ng eschatological standpoint. Okay? Meron pong mga group of Christians, mga kapatid natin. I would say, mga kapatid natin kasi nagkakaiba man po tayo ng standpoint sa eschatology or study of the last days. Okay? Yun po ay mga secondary doctrines. Ibig sabihin, hindi tayo nun pinaghiwa-hiwalay. We can be different, no? Doon sa ating theological standpoint patungkol sa mga huling araw, pero we are united by the truth that we are all redeemed by Christ, that we are all saved by grace through faith in Christ alone. Okay? But then, hindi ko pwedeng skip yung part na kailangan nating tanungin at establish kung kailan mangyayari or pwedeng kailan nangyari ang kaganapang ito. Okay? Kasi there are a group of Christians who believe na ito ay hindi pa nangyayari. That Satan has not yet been cast down. That Satan has not experienced that downfall yet. Na hindi pa nangyayari yung digmaan na yon. Ano? So, some believe that it will happen during the 7 year of Great Tribulation. Napaparating pa lang sa daigdig. Okay? But personally po, hindi naman to negate at sabihin baliwalain natin yung isang paniniwalang iyon. Personally, I have to be honest, no, that as I examine the text, I think maliwanag po sa talata that Satan's downfall has already begun. It has already happened. Okay? Kasi what we see in verse 10 is this. It has already begun when, in verse 10, the salvation and the power and the kingdom of our God and the authority of Christ have come. So, it points us to the first coming of Jesus Christ. That's what I see. So, when Jesus became flesh and dwelt among us, sorry. When Jesus became flesh and dwelt among us, salvation has come. Kagaya po ng pinoproclaim dito sa verse 10. The power of God, which is manifested through the gospel, has come. It has already come. Kaya nga po ang sabi ni Paul sa Romans 1:16, I am not ashamed of the gospel of Christ. Why? Because it is the power of God for salvation to everyone who believes. The power of God has come. The kingdom of God has come. Ang sabi ni Jesus Christ when He arrived, being questioned by the Pharisees, ang sabi niya po, the kingdom of God is at hand. The kingdom of God is among you. The kingdom of God is there, manifested by His presence. Okay? And the authority of Christ has come, okay, and completely manifested when He resurrected, ascended to heaven, and seated at the right hand of God. Kaya po, nung siya po ay nag-resurrect, bago po siya tuluyang bumalik sa kanyang trono, okay, ang sabi niya po sa kanyang mga tagasunod, I have been given all authority. Lahat ng kapangyarihan in heaven and on earth. So I would say the downfall of Satan has already happened when Jesus Christ came. When Jesus Christ came to our rescue. Gusto niyo po ba hindi pa nangyayari? Ako gusto ko nangyari na. Bukod sa malinaw sa talata, I think it gives enough comfort for us. Binibigyan tayo ng sapat na kapayapaan sa ating puso na si Satanas ay hindi na kasing lakas ng dati. He has already been restrained and he is already defeated and disposed from the heavens. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kasi otherwise, we will be facing a different enemy now. Ang ibig sabihin nun,
yung mga pagdurusa, paghihirap na dinaranas natin would not be under the same intensity. But thank the Lord, Satan has already been defeated and Satan has already been cast out or thrown out from his authority. So kung pag-aaralan po natin ang context, mas maliwanag pa sa tanghaling tapat tuwing summer ang katotohanan na talunan na si Satanas mula pa sa unang pagdating ng tagapagligtas na naging lubos nang dumanak ang banal na dugo ni Kristo sa krus para bayaran ang ating mga kasalanan. So that cross is your victory. You have gained victory when Jesus Christ visited us and chose to sacrifice Himself for our sake. Purihin po ang Panginoon. Kaya po, what I see here is that Michael and the rest of the angels who battled with Satan were just enforcing the victory that Christ has already gained. So ini-enforce lang nila yung victory, yung authority nila na palayasin at gapiin ang kaaway ay nakasalalay doon sa katotohanan that their leader has already received victory. Nagtagumpay si Jesus when He said, "It is finished." Okay? And for that reason, Michael and his angels won the war against these demons. So, Jesus Christ willingly shed His blood at the cross at yun po ang marka, yun po ang pinagmulan ng ating tagumpay. Tayo po ang pinakamatagumpay na nilalang sa daigdig because of what Christ has done for us. So, ibig sabihin mga kapatid, we are now fighting not just a defeated enemy, we are fighting a wounded and defeated enemy. Satan is trying very hard para ikaw ay pahirapan, para ikaw ay magkasala, para ikaw ay maidamay sa kanyang tadhana. But he can never do enough to destroy you. What comfort we find in God's Word. That the enemy is not only defeated, he is wounded like a mortal animal. Yun po ang pinapakita sa atin ng Panginoon. Purihin po ang Panginoon. And lastly, he is not only defeated, he is not only disposed from heaven. Ang makikita po natin dito, Satan is also disarmed. He is disarmed. Okay? He has been disarmed. Meron po akong favorite na kanta nung bata pa ako. Hindi ko na makita. Siguro matulungan ako ng worship team natin. Mga galing to sila mag-research. No? Pero meron akong kinakanta. Nakalimutan ko na ngayong title at kung sinong kumanta. Pero kapag po ako'y natatakot at kapag po ako'y naiiwang mag-isa sa bahay, ang lagi ko pong kinakanta, I'm under the blood of the Lamb. I'm safe and secure from the enemy's plan. No weapon formed against me will stand. I'm under the blood of the Lamb. Natatandaan niyo yan? Sa mga kabatch ko, sa mga kahenerasyon ko. No? I'm under the blood of the Lamb. I'm safe and secure from the enemy's plan. No weapon formed against me will stand. I'm under the blood of the Lamb. At habang tumatayo po yung balahibo ko kasi may nagkakalampagan sa paligid, I'm under the blood of the Lamb. I'm safe and secure. Okay? Ganun po ang ginagawa ko. Turuan niyo po yung mga anak niyo na kumanta ng warfare song kapag sila'y natatakot. Okay? Dati po ang alam ko, in the name of Jesus, we have the victory. Woo! Yung huko, paiyak na eh. Woo! Naiwan mag-isa sa bahay. Ano? So, warfare song po yun. Teach them that. No? Pakihanap yan, Jen. Nabigyan pa ng assignment yung worship team. Ano? But that's a wonderful warfare song. Sabi po sa Isaiah 54:17, but in that coming day, no weapon turned against you will succeed. You will silence every voice raised up to accuse you. And these benefits are enjoyed by the servants of the Lord. Their vindication will come from me. I, the Lord, have spoken. Yung I, the Lord, have spoken po, can be likened to a judge
na nagpapalo po ng kanyang martilyo doon sa, ano ba tawag doon? Maliete. Sorry po. Naging martilyo, naging karpintero. No? Karpintero din naman si Jesus. But the point is, this is a declaration. This is a judicial declaration. Yung sinabi niyang, I, the Lord, have spoken, this is sure, this is certain, and it's unbreakable. Ang sinabi nito, walang kahit anumang armas laban sa iyo ang magtatagumpay. At patatahimikin mo lahat ng boses na mag-aakusa sa iyo laban sa akin. At ang sabi, these benefits are enjoyed by who? These benefits are enjoyed by who? Okay? Can you look at your church mates and say, it's about you. That benefit is for you. Sabi niyo nga po, para sa iyo yun. Okay? That benefit is for you. Purihin po ang Panginoon, palakpakan po natin siya. So ano pong sinabi dito mga kapatid? Tinanggalan ng bisa ang armas ni Satanas. Yung kanyang weapon na wala ng bala. No? O kaya naman sabihin natin, walang weapon na pwede niyang gamitin sa mga anak ng Diyos na pwedeng makasira, makapagwasak sa anak ng Diyos. Kung dati ang dala niya po ay AK-47, ang dala na lang po ngayon ni Satanas ay water gun. Sa buong galit niya, no? Galit na galit siya sa iyo, pero ang kaya niya lang gawin, paliguan ka. So, the point is, ano bang armas ang tinutukoy dito? Anong armas ang ginagamit ni Satanas laban sa Christians? It is found in the very definition of the word devil na makikita po natin sa verse 9. Ang sabi po sa verse 9, the devil, the deceiver of the whole world. The word devil is used 35 times in the Bible, and it literally means slanderer. Sa Tagalog po ng slanderer, mapanirang puri. Or pwede rin po ang accuser. Pag sinabing accuser, mapagbintang. Okay? So, Satan's goal is to defame and falsely accuse the followers of Christ. Yan po ang kanyang goal. That is why he is called the devil. Okay, we have to be very careful mga kapatid. This is a warning to all of us. Kasi at some point, tayo po ay naging biktima ng ganitong plano ng kaaway. Kapag tayo po nakikiumpok sa mga taong naging habit na pagchismisan ng mga anak at lingkod ng Diyos, we become Satan's messengers. We have to be very careful mga kapatid. And I believe many of us, if not all, took part in that devil's scheme to destroy our own brothers and sisters in Christ. At some point, ako po ay nakakommit din po niyan. Okay? And also, many of us, if not all, were victimized by satanically inspired gossip and false accusations. Kung hindi naman po tayo ang nagagamit ng kaaway ng kanyang mensahero, tayo naman po ang binibiktima. Okay? So, at some point, nakaka-relate po kayo sa parehong anggulo, hindi po ba? But here's the good news. Tinanggalan na ang dyablo ng kapangyarihang wasakin tayo. So none of these accusations will stand before the judgment of God. Wala nang bearing yung kanyang accusations. Okay? Wala nang halaga. Wala nang kayang gawin yung kanyang accusations laban sa mga anak ng Diyos. Sabi po sa verse 10, for the accuser of our brothers has been thrown down, who accuses them, tuwing kailan daw po? Who accuses them day and night before our God. Tingnan nyo kung gaano kadesperado ang kaaway. Before the throne of God, Satan is like, oy, ba't dito yan? Hindi yan dapat dito. Walang pinagkaiba sa akin yan. No? So, natatandaan nyo pa po ba yung time na nagsumbong po si Satanas at pinaratangan po si Job? Do you still remember how the story started in the book of Job? Before the Lord, Satan accused Job of being insincere. Di ba? Kwentuhan lang yan. Ang sabi ng Panginoon, nakita mo na ba yung sa kabagaling, ang sabi ni Satan, di paruot pa rito, naggagala sa sulok ng daigdig, kung saan-saan. So that gives us the idea na nag-hunting. Okay? At itong si Lord,
proud na proud sa kanyang lingkod, sabi niya, namatyagan mo na ba si Job? Na-encounter mo na ba si Job? Okay? Kaya wag po kayong masyadong reklamador, wag tayo masyadong magreklamo. Kapag may pagsubok tayo, baka proud na proud lang sa atin si Lord. Okay, daw na ba yan? Ano? But of course, we will see later that this will no longer happen. This same scenario will no longer happen. Now, do you still remember that moment? Ang sabi po ni Satanas, kaya lang naman mabait yan. Kaya ka lang naman pinupuri, sinasamba niyan, pinaglilingkuran yan. Kasi pinoprotectionan mo Tanggalin mo yung protection. Tanggalin mo yung bakod ng pagpapala, ng protection. Tanggalin mo lahat sa kanya and let's see what happens. So, anong accusation ni Satan against Job? Hindi yan sincere. Hindi totoo yan. Kunyari lang yan. And sometimes we are guilty of doing the same, no? Kasi hindi ko naman masisi minsan kasi naka-encounter tayo ng mga tao na talaga namang evidently hindi talaga sincere. Nagkukunwari lang, ano? But then, mga kapatid, we have to restrain ourselves from doing the same. Lalo't lalo kung wala naman tayong basis doon sa ating paghatol. Okay? So, ano pong nangyari? Di po ba? Satan was accusing Job before the throne of God. Okay? Sabi po sa Job 1:11, subukan ninyong alisin ang lahat-lahat sa buhay niya at harap-harapan niya kayong susumpain. This is an accusation. This is judgment against the motive and the intention and the purity of Job, no? Sa kanyang relasyon sa Panginoon. Bukod pa rito, natatandaan niyo pa ba ang sinabi ni Jesus kay Peter tungkol sa prayer ni Satanas? Okay? Ginamit ko lang po yung word na prayer, ano? Pero there was a time na si Satanas po ay nakikiusap sa Diyos. Ano ang kanyang pakiusap? We see that in Luke 22:31. Sabi ni Jesus Christ kay Peter, Simon, Simon, makinig ka. Hiniling ni Satanas na subukin kayo tulad sa ginagawa ng magsasaka na inihihiwalay ang ipa sa mga trigo. Naalala niyo pa po yung mga time na bibili tayo ng bigas, lalagay natin sa bilao, tapos kukunin natin yung mga palay at hinahagis-hagis pa natin. Sinubukan ko yan dati, natapon lahat Okay? Okay. So, hindi ko na alam kung naalala pa ni Nana yon, pero may mga ganong moment. The point is, yun po yung sinasabing pagtatanggal ng ipa. Sa English po, sifting. Okay? Ang gustong sabihin ni Satanas sa Diyos, tanggalin mo na yan, Peter na yan. Puro palpak naman yan Yung mga disciples na yan, naku, walang gagawing matino yan. Mga konsumisyon yan. Failure. Unfaithful. Sinner. Weak. So, ang gusto niya, burahin mo na yan sa sa listahan mo. Okay? Pero ano po sabi ni Jesus Christ? Jesus affirmed to Peter na, alam ko naman magpe-fail ka Pero sabi niya kay Peter, alam ko babagsak ka. Pero pag bumagsak ka, Peter, bumangon ka ulit, at pag nakabangon ka na, palakasin mo yung mga kapatid mo. Perhaps one reason ba't galit na galit sa atin ng kaaway, kasi siya bumagsak ng isang beses na wala na ng chance. Huh? But the children of God fail day to day. We constantly fail in this life. Tama po ba ako? Nagkakasala tayo paulit-ulit. Binibigo natin ng Diyos paulit-ulit. Sumusuway tayo sa Diyos paulit-ulit. But the grace and mercy of the Lord is established in our lives. The Lord still wants to commune with us. The Lord still wants our service. The Lord still wants our time. The Lord still wants anything that we could give Him. Kahit yung ating kayang ibigay naman ay hindi naman ganong kagandahan. Di ba? So you see? Yun po ang ginagawa ng dugo ni Kristo. Ganun po katibay, ganun po kabanal at kahalaga ang dugo ni Kristo. Okay? So it is the devil's intention to constantly convince God of your sinfulness. Ang sabi po sa main text natin sa verse 10, He accuses them day and night before our God. Pero ang tanong, may bisa pa ba ang ganitong taktika ng kaaway? Does he still have the same access? Okay? Wala na. Because this accuser has already been thrown down.
Okay? At tinanggalan ng puwang sa kalangitan. Ang sabi sa verse 8, there was no longer any place for them in heaven. Now, paano bang nagtagumpay ang mga followers ni Jesus? Laban sa armas ni Satanas. Ang armas para ni Satanas ay chismis, at false accusation. Di po ba? And how can we overcome? How can we stand our ground sa kabila ng kanyang pag-atake? Kasi hindi pa rin naman siyang titigil eh. Ang kaibahan lang, nawalan siya ng legal na karapatan para sabihin yung mga gusto niyang sabihin sa atin. Ang sabi sa verse 11, and they have conquered him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, for they loved not their lives even unto death. Ano pong sinasabi dito, mga kapatid? Kung si Satanas ay may armas ng pag-aakusa sa atin, ano ang armas nating mga anak ng Diyos, mga kapatid? Okay? They conquered the devil through the gospel of Christ. Okay? They conquered the devil by faithfully abiding to the gospel of Christ, even unto death. Faithfulness to the gospel. Abiding in the gospel. Embracing the gospel in your life. Kaya kapag tayo pinapaalalahanan ng kaaway na, alam, kilala kita eh. Minatsagang kita. Pagkapanganak mo pa lang sa ospital, tiningnan na kita, sinubaybayan ko na ang buhay mo, at wala kang ginawang matino. Suwail ka sa magulang, ang sama ng bibig mo, mandaraya ka, ang dami mong kinupit sa nanay mo, pati sa exam nung ikaw ay nag-aaral, ang dami mong kinopya, at alam ko rin kung anong ginawa mo nung ikaw ay, di ba? I mean, these accusations are endless. But how do we deal with it? When the devil reminds us of our past, what do? We point him to the cross. Binabalik natin yung ating tanaw sa krus at sinasabi natin sa ating mga sarili, yes, I am unworthy. Yes, I am sinful. Yes, I am undeserving of His love and mercy. But my Savior died for me on that cross. I am forgiven. I am the righteousness of God in Christ. Purihin natin ang Panginoon. That is our weapon. Kaya wag kayo magtaka ba kung bakit paulit-ulit po natin ginagawa yung Lord's Supper. Pinapangunahan po tayo dito nila Kuya Roldan, JB, nila Jeff. We have to be reminded of the gospel. Kailangan natin gawin yon kasi ang dalas nating makalimutan na tayo po'y matagumpay na. No? Kapag tayo binayo ng kaaway, no? Pag tayo binasa ng water gun, Lord, bakit ako pa? Lord, galit ka ba sa akin? We forget our victory. Na binunga po ng ebanghelyo ni Kristo. So we always have to be reminded. Parents, remind your sons and daughters about the gospel from time to time. Especially during the times of hardships. Hindi pa rin po tumitigil si Satanas sa pagbibigay ng mga maling paratang laban sa mga tagasunod ni Kristo. And the guarantee is that He will continue to remind you of the past sins that God has already forgiven you from. That will always be the tactic. And He will deceive the nations to hate you. He can never convince God about you, no? About your mistakes, about your sins, because it has already been dealt with at the cross. So ang gagawin ni Satanas, he will deceive the nations. He will deceive the world para ikaw ay kamuhian ng mga taong nakapaligid sa iyo. So he will continue to point his gun at you. Pero ang sabi po sa Bible sa Romans 8:1, there is no condemnation for those who belong to Christ Jesus. Sino sa inyo rito, you belong to Jesus Christ. You believe and you know that you belong to Christ. Taas mo ang kamay. Ang sinasabi po ng Bible, to all of you, there is no condemnation for you. So Satan will condemn, but there's no more power in that condemnation. Ang sabi po sa Hebrews 8:12, for I will be merciful toward their iniquities, and I will remember their sins no more. You are forgiven, totally forgiven.
Kaya kung hindi ka kumbinsido sa kapangyarihan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus, kung hindi ka kumbinsido sa lubos na kabanalan at kapangyarihang taglay ng dugo ni Jesus, you will forget. You will forget the truth that your enemy does not possess any weapon, any authority that can destroy you because you are a child of God. He has a water gun. Ang kaya niya lang gawin sa'yo ngayon, basain ka, pero hindi ka niya kayang lunurin. The Lord is good. Give Him praise. So mga kapatid, the shed blood of Christ and His resurrection have given us victory over our enemy. Ang sinasabi sa atin ng revelation na ito is that Satan is utterly defeated. He is disposed from heaven and he is disarmed of his weapon. At ang dalangin ko po, itong mensaheng ito ay magdulot po sa atin ng kalakasan at pag-asa na patuloy pong tumayo sa katagumpayan na nakuha na po ni Kristo. I know we are struggling, I know we are suffering, at ang gusto ng kaaway, magkasala tayo sa kalagitnaan ng ating paghihirap. But a time is coming, mga kapatid, that these struggles will be no more. Dahil kumpletong tutuldukan ng Diyos ang kasamaan. Okay? Palakpakan po ang Panginoon. Hindi lang po isang beses mararanasan ni Satanas at ng kanyang mga kampon ang pagkakatapon. Okay? That day is coming na itatapon siya sa mas malaking basurahan. And we will remain victorious in Christ. Ang sabi po sa Romans 8:36-39, as it is written, for your sake we are being killed all the day long. We are regarded as sheep to be slaughtered. Sabi ni Paul, para sa inyo, no, kaming mga lingkod ng Diyos, hinahunting kami, para kaming pinapatay araw-araw, para kaming mga tupa na kinakatay araw-araw. Pero sabi sa verse 7, no, in all these things, we are more than conquerors. Hindi sinabi, you are conqueror. Ang sabi, you are more than conquerors through Him who loved us. For I am sure, ang sabi ni Paul, I am sure, sabihin nyo nga po, I am sure that neither death nor life, nor angels nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers pertaining to Satan and his demons, nor height nor depth, nor anything else in all creation, not even Satan, not even the red dragon, okay? Not anything will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. That is your victory. That is your victory, children of God. Stand in that victory. At kung sakasakali, mga kapatid, naririto ka ngayon that you have heard the gospel sa unang pagkakataon, at siguro naiisip mo, naku, saka na ako pupunta ng church, saka na ako lalapit kay Kristo, saka na ako magbabasa ng Bible kapag ako'y matino na, kapag ako'y banal na, kapag ako'y maayos na, aayusin ko muna ang buhay ko. I've heard that many times, but let me tell you, in a straightforward manner, that time will never come. Hindi darating ang pagkakataon na kaya mong ayusin ang buhay mo. You have to come to God. Lumapit ka sa Diyos. Hindi mo naman pwedeng sabihin, ako, saka na ako magda-driving school pag marunong na ako mag-drive. Saka na ako mag-enroll sa swimming school kapag marunong na akong lumangoy. We can never tell that to the Lord. We need God. So kung ano man ang iyong kalagayan, nakagawa ka ng masama sa buhay mo, nakagawa ka ng isang bagay na karimari-marim, at patuloy mong tinatago, na even now as you think of it, pinandidirihan mo ang sarili mo, at kinamumuhian mo ang sarili mo, this is good news for you, that Jesus Christ is willing to embrace you and transform you into His likeness. Come. Come. And grab that victory that Christ has already granted for you. Let's all pray. Panginoon, salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po sa inyong salita. Salamat po sa muling pagpapaalala, Lord, ng aming tagumpay kay Kristo. Lord, we are hard-pressed on every side. This world is hostile to us. And the enemy keeps on waging war against us every day, every minute, Lord.
wanting for us to fall like Him. But Lord, today, we have received comfort from your word. We are already victorious because of what Christ has done on the cross. Kami po ay matagumpay na dahil sa nagdanak na dugo, na banal na dugo ni Jesus para hugasan ang aming mga kasalanan, para tangayin lahat ng aming kamalian at kadungisan, at nang sa gayon, Panginoon, kami makalapit sa iyong trono. Nang sa gayon, Panginoon, kami po, Panginoon, ay makayakap sa iyo at yakapin mo ring pabalik. Lord, we thank you for that grace. We thank you for that mercy you have given us. Thank you, Lord God. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. maging ngayon at kailanman sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Maraming salamat, Sister Raj, sa isang magandang awitin para sa ating Panginoon. Thank you so much din po, Pastor, sa patuloy na pagbabahagi sa amin ng katotohanan ng salita ng Diyos.
At para sa ating offertory, kindly offer our Bible sa Proverbs 3, 9-10. Kawikaan 3, 9-10, si Yahweh ay handugan mo, bahagi ng kayamanan, pinakamainam na ani, sa kanya mo ibigay. Sa gayon, kamalig mo ay lagi nangaapaw, sisidla ng inumin na hindi na nga matutuyuan. So ibigay sa Lord kung anong nararapat para sa Kanya. Alam naman nating never siyang nagkulang sa lahat ng pangangailangan natin. Mula noon hanggang ngayon at sa mga susunod pang panahon. Announcements po para po sa ating tithing. So we have 3 ways. Pwede po tayong through bank transfer, GCash, and pwede po sa mga wallet po natin doon sa likuran. Don't forget lang po na mag-log in muna po tayo bago natin ihulog yung ating mga wallet. Then cell group, every Monday, 7 p.m. So wait lang po tayo sa ating mga GC, ipapasa po ni Pastor yung link. So kung ano man po, pwede pong humingi kay Pastor ng link para makasali po tayo sa GC, sa cell group. Then prayer and worship night, every Wednesday, 7 p.m. Kung may mga pagpapasalamat po tayo na na-excite na tayo, hindi na natin maintain yung Sunday, pwede po tayong umattend sa ating prayer and worship night. Thursday, every Thursday, 7:30 p.m. So mag-aaral pa po ng pukpukan ng salita ng Diyos. Worship service, be here before 9 a.m. every Sunday. Then Sunday school, we have 3 schedules. Before the worship service, we have the elderly class. Then during worship service, we have the kids church. And after worship service, we have the men, women, and youth class. Maraming salamat po, Tate Ed, Tate Nursing, and Tita Nids. Sige po, let us pray po. I-pray po natin yung ating mga kaloob. Let us all pray. Dear God, Heavenly Father, isang magandang umaga po. Maraming salamat po sa araw na ito na muling pinagkaloob niyo sa aming Panginoon upang kami mabuhay, Panginoon, at magsama-sama upang papurihan, sambahin ang iyong pangalan, Panginoon, ng sama-sama dito sa inyong tahanan. Maraming salamat po sa mga taong ito na dinala niyo po dito na ligtas at sa kanilang buhay, Panginoon, na talagang nagbibigay sa amin ng lakas at sa bawat isa pa noon kasama po namin kayo. Maraming salamat po sa lahat ng kaloob na binigay ng mga taong ito. I-bless niyo po sila, Panginoon, at talagang maging kagamit-gamit po ito sa pagpapalago ng inyong ministeryo at sa pagpapalagana pa po ng inyong salita, Panginoon. Marami pa po kaming i-harvest, Panginoon, kaya naway talagang mas marami pa po ang mag-harvest ng inyong salita, Panginoon. Maraming salamat po sa lahat ng pagpapala. Mahal po namin kayo. All this I pray in Christ's mighty name. Yan, itaas po natin ang ating mga kamay at tanggapin po ang pagpapala na nagmumula lamang po sa ating Panginoon. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at ng may kagalakan sa Kanyang kalwalhatian. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Hesukristo na Panginoon natin, sa Kanya ang kalwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Purihin po ang Panginoon. Paumanhin po. Gusto ko lang pong i-welcome. Meron po tayong new attendee pala ngayon. I'm sorry, no? Welcome po natin si Arain Sueco. Siya po ay kaibigan po ni Ada. Kasama po natin ngayon. Hello, Arain. Taas kamay. Ayan, si Arain. Welcome ka sa Blessed Church, Arain. Hopefully, makasama ka namin ulit sa susunod pa. Arian po pala, hindi Arain. I'm sorry, Arain. Ay, Arian. Sorry.
Good morning po, Blessed Church. Ayan, so babasahin ko na lang po nasasabik akong ibahagi sa inyo ngayon ang tungkol sa missions ministry at ang kamanghamanghang gawain na ginagawa ng Diyos sa buong mundo and very soon po sa pamamagitan naman ng Blessed Church. Last April 1, nagkaroon po tayo ng maikling seminar tungkol sa missions in partnership with Evangelism Ministry na may layunin po na magtanim sa inyo ng binhi para po sa specific na ministry na ito. Ang missions ministry po ay patuloy na nananalangin at umaasa na maging kabahagi po sa ilang mga cross-culture mission projects. Una po syempre dito sa Pilipinas at pagkatapos po, Lord willing, magkaroon po ng partnership sa iba't ibang bansa para sa global missions. And we are always looking for opportunities and new ways to get involved and make a difference in the world. Excited po ba kayo para dito? Ayan. So sana po, kaya ngayon po, nais kong anyayahan ka na maging parte ng Blessed Missions at maging bahagi ng hindi kapani-paniwalang gawain ito na ginagawa ng Diyos. Sana po ay napanood at nagustuhan nyo yung ating short and simple video presentation. So whether you are interested in short-term missions, prayer, financial support, or serving locally to support our international missionary efforts, there are so many ways to get involved po and make a difference. Naniniwala po ang Blessed Missions na ang mga misyon ay hindi lamang isang programa o isang proyekto, ngunit ito ay isang mahalagang bahagi ng ating pagkakakilanlan bilang mga tagasunod ni Jesucristo. It's a way to share the love of God with people all around the world and to make a tangible impact in the lives of those who are hurting, oppressed, and in need. Kaya kung sa palagay po ninyo ay tinatawag kayo ng Diyos na maging kabahagi po ng ministeryong pagmimisyon, hinihikayat kita na mag-sign up ngayon. So we have informations, pamphlets available for you at the entrance po. Mamaya, paglabas ninyo, pwede po kayong kumuha. At maaari nyo pong simulan yung pananalangin kung talagang may inilalagay ba sa inyo ang Lord na this mission ministry is in me. For the Lord is putting a burden in my heart to have passion for the lost. So kung bubuksan, meron po ba kayong mga hawak na nito? Ayan, so pwede nyo siyang i-explore. Meron diyang definition kung ano ang Blessed Missions, bakit kailangang may missions sa Blessed Church, at sa mga interested din po, meron tayong mga prayer items dito na pwede nyo ipag-pray from the month of April hanggang month of July. So, hindi man tayo tinatawag ng Lord to go out, we are called to get involved, to be involved, and to pray for our brothers and sisters. So, yun lamang po. Approach nyo lang ako kapag kayo ay gustong maging parte ng Blessed Missions. To God be all the glory. At dito na po formally nagtatapos ang ating worship service. Bago tayo umalis, huwag natin kalimutang batiin ang ating mga kasama. See you next Sunday po. God bless.